Kumusta mga amigo? Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang aming mga kakaiba o medyo nakakatakot na experience sa paglalakbay namin pag-ikot sa Evening, sir. Pilipinas. Kami lang pong dalawa. Kung nasabaybayan nyo ang aming mga biyahe nitong nagdaang taon, ay madami-dami na din kaming napuntahan. Kaya ito ang tatlo sa experience na nagbigay kaba sa amin. Simulan natin sa pangatlo. Ito yung bumiyahe kami galing sa Cotabato paakyat sa syudad ng Marawi. Sa pagkakataon na ito, ngayon pa lang kami nakarating sa bahaging ito ng Mindanao, sa Maguindanao at Cotabato Province. Mais naman ang kalsada, maganda ang mga tanawin. Pero kakaiba ang mga daan papunta sa syudad na iyon. Puno ng mga palamuti at mga banderitas. Parang binihisan ng kalsada para sa espesyal na tao na dadaan. Wala naman dapat ikatakot, pero kung baguhan ka sa lugar na ito at alam mong madalas ang alitan ng mga namumuno at politiko, kaya medyo magulo ang lugar dito. Kakabahan ka nga ng konti. Dagdag pa niyan ay may okasyon sa lugar nang dumaan kami. Kaya alerto sila at madaming tao. Pansin na kami ay mga dayuhan sa lugar. Pero ligtas naman kaming nakarating sa syudad ng Marawi. Kaya hindi namin malilimutan ang experience namin sa pagdaan sa lugar na ito. Ang buong video ay nasa link sa ibaba. Evening po. Evening po, pasantaan na lang po. Good evening, kami nag-checkpoint lang po. Okay po. Opo, pasantaan lang. Galing po. Galing po Manila. Kami lang po. Ang pangalawa naman ay noong unang beses na nag-North Loop kami. Plano namin ni Nika na mapuntahan ang dulong bahagi ng Luzon sa may kanan banda sa bayan ng Santa Ana, Cagayan Province. Gayon din unang beses pa lang namin makarating sa probinsya ng Cagayan at inabot na nga kami ng gabi. Baguhan pa sa lugar at walang signal, pero meron pa namang mga napagtatanungan. Sa ano sir? Yung Anip sir, try nyo sa akin. Mas mura. Plano namin sa tabing dagat magpalipas ng gabi, kaya hinanap namin itong Posorobo Beach. Malayo-layo pala ito mula sa bayan, at sa daan papunta doon, wala nang mapagtanungan, kaya medyo naligaw na kami. Wala na sa isip namin bumalik dahil malayo-layo na din ang biniyahe namin. Medyo masukal ang daan at matatarik. Wala man daan. Diba? Diyan tayo pinapadaan ni Waze. Baka dati may daan ng tao. Ayun, oo. So, balik uli kami paakyat. Noong nahanap namin ng lugar, ito'y sarado na. Bawal pala mag-overnight sa mga panahon na yon. Buti pumayag ang bantay na magpalipas na lang kami ng gabi sa gilid ng kalsada at sobrang dilim ng lugar. Walang mga bahayan sa paligid. Pero kinabukasan, sulit naman ang biniyahe namin. Nasolo namin ang napakagandang dagat ng Posorobo. Kung gusto nyo mapanood ang buong video, ang link ay nasa baba. Liblib na. Ah, grabe pababa. Tapos, wala pong ano no.
Malayo ba? Mukhang malayo. Ayaw nga. Patay tayo dito. Mamaya, mabalahaw tayo sa unahan. At ang huli at pinaka nakakakaba naming experience sa panahon ng aming paglalakbay ay sa bayan ng Glan, Sarangani Province. Ito ay sa panahon kami ay nag-Philippine Loop at nasa Mindanao na kami banda. Gusto namin makapunta sa dulong ibaba ng Sarangani Province. Meron kasi ditong landmark ng pagdaong ni Magellan at gusto namin makita ang tanawin sa lugar. At dahil sa haba nga ng biyahe ay inabutan na kami ng dilim. Naisip na lang namin na maghanap ng lugar na pwedeng matulugan sa tabing dagat. Sobrang dilim at wala nang mapagtanungan. Wala ding halos signal sa lugar na ito at punong-puno na ng checkpoint ng mga sundalo. Okay, checkpoint tayo. Ay, Mitra. Ay, ako na. Ang lugar kasi dito ay hindi mo maiwasan na may maligaw na mga rebelde. At Mindanao nga ito, nakataas ang alarma pagdating sa mga terorista. Alam din naman namin na hindi na advisable na bumiyahe ng gabi dahil sa dami ng hindi magagandang elemento ang pwedeng mangyari. Good evening po. Good evening, sir. Kami lang pong dalawa. Sa ano lang, ano yun? Campsite? Burias. Burias campsite. Sa Butuan. Sige, sir. Sige po. Thank you. Pero wala na kaming option kundi maghanap dito dahil wala din kaming alam na tutuluyan pag bumalik pa kami sa Jensan. Naligaw-ligaw na nga kami dahil mahirap mahanap ang mga lugar na sa Google Maps mo lang nakikita. Walang katao-tao at madilim ang mga bahay na parang wala ding nakatira. Kaya naisip na lang namin na kapag wala talaga kaming mahanap ay sa outpost na lang na sundalo kami magpapalipas ng gabi. Ito na. Oo nga. Ay, ito. May mga kubo-kubo tent na. Okay. Nakatira. At sa awa naman ng Diyos, nakahanap kami ng kapilya na magiging panatag kami magpalipas ng dilim. Kinabukasan nga, sulit ang aming pagpunta dahil sa magandang tanawin ng lugar. Kung gusto nyo mapanood ang buong video, nasa ibaba ang link. Bibigyan linaw lang po namin. Ito ay batay lang sa aming mga naranasan sa pagpunta sa mga lugar na nabanggit. Ang mga lugar na ito ay napakagandang puntahan at dayuhin. Kung nasabaybayan nyo ang aming mga biyahe, comment nyo naman kung ano para sa inyo ang mas nakakakaba naming experience. At share nyo na din ang experience nyo. Maraming salamat mga amigo. Ingat sa ating mga paglalakbay.